Sa Kapampangan, napakaganda ito, no? Isalbagtala ding bining mangayap, karing bansa, di ba? Ating ihasik ang mabuting binhi, ang binhi ng pag-ibig, ang binhi ng salita ng Diyos. Amen? Welcome po sa Day 90. Wow! To God be the glory. Day 90. 3 months na po tayo. Welcome sa 30 minutong pagbubulay-bulay at 30 minutong sama-samang pananalanginan. Kaibigan, ikaw ay natamnan ng binhi ng pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay iyong narinig. Ito'y tumubo sa iyong buhay, lumago, at iyong isinasabuhay. Kung kaya ang mga salita ng Diyos ang nagiging pagkain natin. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kaibigan, kumakatok si Jesus sa puso mo. Kumakatok si Jesus sa buhay mo. Kaya sa umagang ito, papasukin natin si Jesus sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay, upang maranasan mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, sa iyong sampakayan. Sa ating tawag ng pagbubulay-bulay, sa John chapter 8, verse 31 to 32, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ng katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Let us bow our head and let us pray. Aming Ama, aming Diyos, lumalang sa mundo, lumalang sa amin ayon sa iyong wangis, upang kami ay ibigin, upang kami ay pagpalain, at upang kami ay magbigay ng kapurihan,
padulatian at pagsamba sa iyo. Aming Ama, sa umaga pong ito, sa loob po ng 90 araw, na kami ay patuloy na nagsasama-sama sa diwa ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Sama-samang pagninilay-nilay ng iyong mga binhi. At higit sa lahat, nagkakaisa kami nananalangin, dumudulog sa iyo. Aming Diyos, patuloy po kayong manahan. Patuloy po kayong makibahagi sa programang ito. Patungo sa tahanan ng bawat isa na nanonood, na nakikinig sa kanilang mga tahanan dito sa Pilipinas. Lalong higit ang aming mga kapatid, kaibigan na malayo, na nasa kabilang ibayo, ng aming mga overseas Filipino workers. Amang Diyos, sumaamin ka po. Kumilos ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. At kasihan nawa kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Habang kami nagsasama-sama sa pagbubulay-bulay at pananalangin, pumagitna ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po tayong mga Biblia, ating buksan sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga, na matatagpuan sa sulat ni San Mateo. San Mateo, kabanatang 4, mga talatang 4. Matthew chapter 4, verse 4. Ganito po ang mababasa. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Sa Tagalog, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Bago po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay, pakinggan natin ang napakagandang awiting ito, at habang pinapakinggan natin ang awitin, i-type natin sa section comment. Ing tinape ning die, ang tinapay ng buhay. Amen? Si Jesus ang tinapay ng buhay. Jesus ing tinape ning die. Amen? Habang pinapakinggan po natin ang napakagandang awitin na ito. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Jesus is the bread of life. The bread of life is Jesus. Amen? Ang tinapay ng buhay. Napakagandang awitin nito. Jesus ing tinape ning die. I don't know King Ilocano, Ate Jovita and Ate Ruth, kung paano i-translate ito sa Ilocano. Ooh.
awitin, no? Si Jesus, ang tinapay ng buhay. Habang pinapakinggan ko itong awitin ito, naalala ko nung mga young people kami sa church. Yan o yung kinakanta namin sa choir tuwing communion, our first Sunday, and kapag Holy Week, yung Holy Thursday. So, inaawit natin yan, very familiar. Jesus is the bread of life, eh? The bread of life is Jesus. Kanina, inulit ko kasi naka-landscape ba yung tawag doon? Dapat portrait. Naninibago ako sa cellphone ni Madam Donna. Kasi yung cellphone yung ginagamit natin pang live, inihiram ko yung sabianan ko doon sa kabilang kanto kay Mama Loida, Kabilangan. Ginagamit niya lagi yung cellphone dahil frontliner siya, barangay health worker sa ating barangay at siya presidente dito sa buong Concepcion. Kaya pagod yung cellphone niya, pangalan doon, sa gabi, kukunin ko ng 8, pagkatapos ng live, iyahatid ko doon. Pinaglalaroan ni Deborah, bumagsak. Yun. Bumagsak yung cellphone nung biyanan ko. Yung ginagamit natin live. Nag-crack. Kaya sabi ko, pagawa muna namin. Kahapon, wala tayong gagamitin. Sabi ko, nung Friday tama. Punta kami ng Walter Mart. Sabi ko, kuha tayo ng cellphone mo, Madam Donna, ng home credit. Yan. Kaya kanina, sinubukan namin yung live. Naninibago ako kaya hindi ko rin makita. Brother Victor, pakishare mo nga. Baka madilim. Or yung live. Pakishare sa ating GC. And ito kasi ginagamit din ni Madam ni Deborah. Sira yung cellphone dito. Ngayon walang volume. Kaya nga pag walang volume, hindi naman nagagana, naiinis siya. Punta kay Mami pa connect ako dun sa speaker. Okay? So, praise God. All things are possible. Buti na lang bukas na yung Walter Mart. Bukas na yung mga nagtitinda ng cellphone. Kaya meron tayong nagamit. But to God be the glory. Hindi hayaan ng Diyos na hindi tayo makapag-live. Could you imagine? Day 90 na ho tayo. And in the whole Philippines Annual Conference and in the Tarlac Philippines Annual Conference and in the entire district ng Integrated West Tarlac District. Sabi nga ng council kahapon sa church meeting natin after the worship, ang may pinakamahabang tuloy-tuloy pagmula from the start bago pa pumutok yung ECQ, okay? Nauna na tayong nag-live. Okay? Nag-start ang ECQ natin Tuesday, March 16. Pero ako, nag-start ako nag-live March 14, Sunday. Then, nung inumpisahan ko yung pagbubulay-bulay, March 15. And then, March 16, doon pa lang talaga pinatupad ang ECQ. Kaya bago pa ang ECQ, GCQ, nauna na tayo kasi revelation ni Lord na nakikita ko na magtatagal itong coronavirus na to. Kaya sabi ko, the people need the Lord. And praise the Lord. Nasa 90 days na tayo. Amen. Kaya sabi ko, in the name of Jesus, wag naman sanang magtagal ang coronavirus. Hindi natin alam yan kung hanggang kailan. But one thing for sure, magtatagal at pang walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Yung biyaya ng Diyos pang walang hanggan. Okay? Ang coronavirus may katapusan. Mami, yung cellphone niya, iyan mo sa... Amen?
coronavirus, may katapusan. Pero ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos ay walang katapusan, pangwalang hanggan. Amen? Pakitype po sa section comment. Ang coronavirus, ang COVID-19 ay may hangganan, may katapusan in the name of Jesus. Pero ang pag-ibig ni Jesus, ang tinapay ng buhay, ay pangwalang hanggan. Amen? Pakitype po, ang COVID-19 ay may katapusan. Ngunit, ang pag-ibig ni Jesus ay pangwalang hanggan. Wow, grabe no? Ha? Tama yun, in the name of Jesus. 90 days na tayo. Magwawakas ang COVID-19. Babalik sa norma ng pamumuhay ng mundo. Ngunit isang tiyak, ang pag-ibig ni Jesus, ang biyaya ni Jesus, ay pangwalang hanggan. Amen? Let us bow our head and let us pray. Amang banal aming Diyos, sa ikasyam na pong araw ng aming pagbubulay-bulay ng The Purpose Driven Life ni Pastor Rick Warren, sama-sama panalangin. Panginoong Diyos, maawa po kayo sa amin. Makibahagi po kayo, samahan po ninyo ang bawat isa. Amen. Sabi ni Madam Principal, ano po Madam Isabela Baterina, ang COVID-19 ay mayroong katapusan, ngunit ang pag-ibig ni Jesus ay pangwalang hanggan. O diba? Grabe. Si Ate Raquel sa Winnipeg, Canada, Sunday afternoon, may hangganan ng COVID-19. May katapusan. Ngunit ang pag-ibig ni Jesus ay pangwalang hanggan. Amen. Hello, Ate Mercy Pryor. Ang COVID-19 ay may katapusan. Amen. So I hope Brother Frank is watching, and I already sent all the documents and all the pictures of our third relief aid, financial aid to all the recipients of the NNTO. Maybe tomorrow, meron pang we have two recipient na hindi pa nakatanggap. So maybe this day in Barangay San Antonio. Okay, and the other one is from La Paz, Motrico. Then after that, I will send all the documents, complete documents and receipt, yung mga resibo to you and to Brother Frank, and of course to our Board of Trustees. Okay? So, ang COVID ay may katapusan, ngunit ang pag-ibig at biyaya ni Jesus ay pangwalang hanggan. Ate Lilia, Ate Cora Perez watching, Digna Gonzalez, Inong, amen? So, look at COVID-19. May katapusan, may hangganan ka, COVID-19. Pero, di ba? Ito lagi natin inaawit sa Kapampangan, sa church. Hindi namin inbibisyan mo yan, anti dapat mo Galilea, tuwan yaing inuman, dulapan ka, mauyang kaladwang enigeka. Diba? Sa iba naman, after reading the words of God, inaawit natin yung Thy word is a lamp unto my feet and a path. Ano ba yan, Madam Baterina? Saan matatagpuan sa Bible? Sa Psalm? Thy word is a lamp unto my feet. Di ba? Salita mo ay isang tanglaw, landas sa aking daraanan. Ate Haylin, gising na po ba kayo, Ate Raquel?
So saan matatagpuan? Pakitype yan sa ating section comment. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? Yan yung ni King David. And then, Psalm naman, meron din sa Bible. Inaawit din natin yan. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Diba? Ayan, sa atin ay, ang bilis ni Japanese sa Gracia Long Lacson. Psalm 119, 105. Diba? O yung isa naman, Ate Grace, yung beautiful words, wonderful words, beautiful words, wonderful words of life. Mami, kung namin pa Deborah, wala kasing yung ginagamit niya cellphone. Walang volume, sira. Okay? Tatay mami pa, kunyat mo dun sa speaker doon sa labas. Ha? So, beautiful words, King Kapampangan, makawili, amano na ning biyen, makawili, amano na ning biyen. Tama ba ako? Ate Jack, Madam Isabella, beautiful words, wonderful words of life. Okay? So, madalas yan yung mga, kapag after reading the words of God, si gospel reading, yan yung mga tugon. Yan yung mga response. Sa amin, thy word. Sa mga Kapampangan worship naman, lagi ko narinig kapag na-invite ako mag-preach, mag-share ng words of God. Inti na peling diet, pisyan mo yan. Okay? Anti hindi patan mo Galilea, nuan niya, hindi naman dulapan niya. Mauyang kaladwang ini, kaya ka. Amen. So, yung mga responses na yan, kapag after the reading the words of God, napakahalaga po. Di ba? Kasi, ano na ba tayong day ngayon, Deborah? Sa ating The Purpose-Driven Life ni Pastor Rick Warren. Kasi wala tayo nung Saturday special edition ng ating BCS graduation. And then nung Sunday, kahapon, ay regular Sunday worship. Meron po tayong dalawang worship. Yung 5:30 to 7, yung ating online worship, pero meron din mga members na 10. Okay, na sumasama. And praise the Lord, kasama natin kahapon, yung aming praise and worship team, yung El Fuego. Nanibago yata sila, kaya yung unang bugso ng kanilang awit. Pero anyway, to God be the glory. First time nilang tumugtog sa worship na live sa ating pagbubulay-bulay at saka under the TCQ. Kaya, pero anyway, salamat sa mga young people. Okay? Then, yung second divine worship service natin, yung regular time natin na 7:30. Okay? Pero we observe the social distancing, wearing face mask, and using sanitizer, alcohol. And then next Sunday, ay naghinap ako sa school ng ang school namin nag-purchase ng 2 thermal scanner. So sabi ko sa principal, pag Saturday, ako Friday, hilamin ko na yung isa, then ibalik ko ng Monday. Pumayag naman ang principal. Amen? So, we are now in the day 24 ng The Purpose-Driven Life ni Pastor Rick Warren, na mayroong temang, anong topic natin, Madam Isabeta, Madam Principal, ano po yung paksa ng 24, Ate Haylin, Ate Raquel, na may mga hawak na The Purpose-Driven Life. Topic number 24 in Matthew chapter 4, verse 4. Kaya nga lahat ng pinatugtog nating awitin, doon sa simula, doon sa pangalawa, and yung mga binasa natin mga Bible verses, ay merong kinalaman lahat yan sa tinapay ng buhay. I remember yung isang tao, bakit kayo
bakit nyo laging inaawit yung hindi na pwedeng bibisyan mo yan? Ulit-ulit, di ba? Sabi ko, kapatid, hindi mo ba alam yung inaawit namin ang tinapay ng buhay ay si Jesus. Jesus is the bread of life. Ang tinapay ng buhay. Kung ikaw ay nagugutom, lumapit ka sa Kanya at bibigyan ka niya ng tinapay, ng pagkain na kailanman hindi ka na magugutom. Even tubig. I am the living water na sino mang iinom ay hindi na mauuhaw. Okay? Salamat po Ate Venus, Madam Elisabetta. Transformed by truth. Okay? Sa Tagalog, sabi ni Pastor Rick Warren, binago ng katotohanan. Matthew chapter 4 verse 4 and Acts chapter 20 verse 32. Sabi ng Acts 20:32, at ngayon pinagtatagubilin ko sa Diyos at sa biyaya ng kanyang salita na magpakatibay sa inyo at magbibigay sa inyo ng mana kasama ng lahat ng pinapaging banal. And in Matthew chapter 4, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga pinapatay ko yung mga kakatsun lang. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Jesus is the bread of life. Amen? Sabi ni Pastor Rick Warren, ang katotohanan ay nakapagpapabago sa atin. Ang espiritual na paglago ay isang proseso na kung saan ang kasinungalingan ay pinapalitan ng katotohanan. Si Jesus ay nanalangin, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen? Naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos ay totoo? Saan matatagpuan sa Bible? Madam Elisabetta, yung mga mabibilis sa mag-type sa Bible, mawawala ang lahat, magkakarabula ang lahat, ngunit di isang tuldok ng salita ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Amen? Mami, pakikuha mo si Deborah. So, saan matatagpuan sa Bible? Itasel ko na pala yung ng speaker. So, malong niya pa. Bye-bye, Deborah. Balik, tawagin na lang kita, mamaya sasayaw ka na, no? Ha? Ito ka muna. Ayan, sige, Deborah. So, saan matatagpuan sa Bible? Yung mawawala ang lahat, magkakarabula ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos, mangyayari, matutupad lahat yan. Amen? Kaya nga, napakaganda ng sinabi ni Jesus. Ano ba yung sinasabi ni Pastor Rick Warren? Ang salita ng Diyos ay hindi tulad ng ibang salita. Ito ay buhay. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. At ang salita ng Diyos ay buhay. Thank you, Ate Charlotte Muan Bungay. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Pero meron din sinabi si Jesus, amen, na ni tuldok na nakasulat sa Biblia na salita ng Diyos. Maglalaho lahat, pero ni tuldok na salita ng Diyos sa Biblia ay mangyayari at mangyayari. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Ang mga salitang sinabi ni Jesus ay espiritu at buhay. Kapag nagsasalita ang Diyos, nagbabago ang mga bagay. Ang lahat na nasa paligid mo, ang sanglilikha ay umiiral. Ayan, thank you Ate Raquel Venus Miranda from Canada. Luke 21:33, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili
magpakailanman. Amen. Could you imagine that? Kaya nga si Jesus ang tinapay ng buhay. Diba? Lalago ang mundo, mawawala tayo. Pero ang salita ng Diyos, mangyayari, mananatili, magpakailanman. Salamat po. Ang galing sa mga Bible ng mga Ate Roma from Hong Kong, Winnipeg, Canada. Thank you. Ang Biblia ay higit pa sa isang gabay sa doktrina. Amen? Yan, pag-usapan natin, kasi pinag-usapan natin yung tinapay ng buhay. Binabago tayo ng tinapay ng buhay. Ilan na kasi yung aklat sa New Testament? Yan. From Matthew to Revelation, ilang books meron ang New Testament? Yan. Kung alam natin yung salita, yung Biblia. Huwag mo lang lahat, doon muna tayo sa alam ko ninyo, nire-review lang natin. Yung New Testament muna tayo. Ilan ang aklat na mababasa sa New Testament? New Testament muna, unahan. Sino pong sasagot? Matthew, Mark, Luke, John, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pasusunod up to the Revelation. A total of sabi ni Ate Janet Grace Shalom, 39. Sabi ni Madam Isabella Baterina, 27. And Ate Ja, nasa New Testament tayo. Amen. Madam Isabella Baterina, 27 po. From Matthew to Revelation. And yung Old Testament, Genesis to Malakay, okay? 39. Thank you, Ate Janet Grace Jaconesa Yolong. Advance ka. Advance ka mag-isip. So, 27 plus 39, Ate Janet Grace Yolong, Ate Jaconesa. So, 39 plus 27, a total of mga mathematician. A total of diba? From Genesis to Malakay to Matthew to Revelation, a total of Ate Raquel Menos, anong major mo? Pareho tayo. 66. Pagka-type lang siguro yan. Yung 8 at saka 6. Okay? 66. Okay? Ito ang official. Okay? Kasi meron mga ibang books na ina-add. Pero kasi alam natin itong salita ng Diyos, ang tagal na proseso kung pagkakaalala ninyo. Kinanonize yung mga books bago talaga naging opisyal na ito ay maisama sa Biblia, ang salita ng Diyos. Okay? Kinanonize po ng mga ito dumaan sa proseso. Okay? So, yung canonization nitong mga salita ng Diyos. And, sabi ng mga iba ito daw ay ginawa ng tao. Anong sabi ng salita ng Diyos, Madam Elisabetta, Ate Raquel? Saan matatagpuan sa Biblia? Ang lahat ng mga nakasulat dito ay kinasihan ng Diyos. Amen? Saan matatagpuan sa Bible na ang mga salita ng Diyos, ang Biblia, ay kinasihan ng Diyos para makatulong, magamit sa pagtuturo, okay? Sa pag-review, okay? Kinasihan ito ng banal na Espiritu ng salita, ang salita ng Diyos. Okay? So, sa matatagpuan yan. So, sabi ni Pastor Rick Warren sa aklat na The Purpose-Driven Life, ginagamit ng Espiritu ng Diyos
ang salita ng Diyos para gawin tayong katulad ng anak ng Diyos. Amen? Tingnan natin. Ginagamit ng Espiritu ng Diyos ang salita ng Diyos para gawin tayong katulad ng mga anak ng Diyos. Thank you, Madam Isabella Baterina. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Pero kung mabilis din po kayong mag-type, gaya ni Ate Raquel, tsaka ni Ate Hayden, ni Ate Roma, pakitype na rin po yung buo para at least yung mga kasama natin na 32 ngayong umaga na manonood live at saka yung mga manonood pa na replay, mabasa po nila yung buong verse. Kasi ito, yung programa natin, halimbawa, si Ate Lenny, frontliner sa California, nurse. So during her break, or pag-uwi sa bahay, bago siya matulog, pinapanood niya itong replay. At least kung nasa work siya, wala siyang Bible, nababasa niya ng buo yung 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Amen? So, ginagamit ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos, para gawin tayong katulad ng anak ng Diyos. Kaya there are many times, and hindi many times, talagang every time na makakarinig ka ng salita ng Diyos, na mayroong mga ngaral tungkol sa pag-ibig ni Jesus, tungkol sa salita ng Diyos, iba yung dating sa atin, iba yung pakiramdam sa atin. Good news ito bread of life ito Okay? And remember, ako lagi ko sinasabi sa church, even saan ako ma-assign, magtanim ng salita ng Diyos. Maghasik ng salita ng Diyos. Mga bata, itanim ang salita ng Diyos sa mga bata, itanim ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng sulok. Bakit? Sige, okay lang, ayaw makinig. Okay? Para bang andun lang siya, nakikinig. Pero parang wala rin sa kanya. Okay lang yan, mag-mission ka. Okay? Bakit? Naniniwala ako kasi. Okay? Kapag ang tao nakarinig ng salita ng Diyos, whether you like it or not, di ba Madam Baterina, saan po matatagpuan sa Bible? Yung kapag natamnang ka ng salita ng Diyos, tutubo yun. Uusbong at uusbong. Meron sa Bible niyan. Di ba? Saan matatagpuan sa Bible? Kahit anong version. Okay? Once na ikaw ay natamnang ka ng salita ng Diyos, hindi man ngayon, pero natamnang ka ng salita ng Diyos, hindi ka man tumugon ngayon, pero sabi ng Bible, yung naitanim sa puso mo, sa iyo, darating ang araw, yung binig na itanim, tutubo at tutubo yun. Okay? So, kaya ngayong awit natin bringing in the sheep, isang bagtala ding bining mangayap, karing pansa. Isang taral wal salba, isang bagtala ding bining mangayap, inyal wal salba, taral wal salba, panaunang ini di sablago niya, inyal wal salba, taral wal salba, isal bagtala di bining mangayap. Diba? Yung mga salita ng Diyos, iba-iba yan. May mga naitanim sa batuhan, may mga natanim sa madawag, diba? Depende yan. Pero kayo naniniwala, whether you like it or not, saan man nakasig ang salita ng Diyos, sa batuhan man, sa dawagan man, whether you like it or not, diba Madam Lisa? Tutubo po yan. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto, yan, yung cellphone, pwede kumahan yung Seymour. Di ba?
So whether you like it or not, thank you Madam Principal. Salamat po. Di ba? Tutubo at tutubo. Kaya huwag kang manghinawa, huwag kang mapagod na magtanim ng salita ng Diyos. Ako lagi ko sinasabi, simulan mo sa mga bata. Simulan natin sa mga bata. Okay? Eh sabi ko sa mga nanay, sige po, dali na. Pastor, sister, ba't hindi ka nagsisimba? Eh pastor, ang lilit po ng mga bata, ang gugulo sa church, ang iingay. Takbo rito, takbo doon. Sige, dali nyo sa church, nandiyan si Deaconess. And then sabi ko minsan, ayaw nyo lang sa huwag yung pansinin na yung mga bata nandiyan sa gilid ng church, naglalaro, pero huwag naman yung pupunta sa altar. Of course, palalo pa yung privilege si pastor. Dali natin sa church. Bakit? Kasi ang bata, pag nasanay, na dinadala mo sa church yan, lalaki yan ng bata. Hanggang sa pagtanda, makita mo laman ng simbahan niya. Kasi nasanay. At higit sa lahat, natamnan ng mga salita ng Diyos. Okay? Pero yung kabataan, magulang, may personal observation, na magmula sa bata, pagmula sa kanyang pagkabata, hindi siya laman ng simbahan, hindi siya nag-church. Ngayon sa kanyang edad, ayain mo, minsan ang hirap. Okay? Kailangan mo pa nang bubugin ng panalangin, magkasig ng salita ng Diyos. Okay? So kailangan turuan natin ang mga bata. At kailangan, sabi ni Pastor Rick Warren, manatili tayo sa salita ng Diyos. Amen? Dito tayo sa salita ng Diyos. Saan matatagpuan? Joshua ba yun, Ma'am Elisabeta? Ate Raquel? O Josue? Dili-diliin mo sa araw at gabi ang mga salita ng Diyos. Nandito lahat eh. Diba? Josue, Joshua. Sige, tingnan natin kung gaano tayo kagaling, kahusay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung dili-diliin mo ito sa araw at gabi. Diba? Minsan marinig mo pa lang yung first slide. Pastor, ito yan. Diba? So, kailangan kong tanggapin ang otoridad ng Biblia. Kapatid, ang isang pastor, ang isang misyonary, ang isang disipulo na nangangaral outside the Bible, I don't know kung ano ang kanyang pinapangaral. Maaaring ang kanyang pinapangaral ay informasyon, balita. Pero ang isang pastor, ang isang misyonary, ang isang disipulo ni Kristo, ang isang Kristiyano, na Biblia ang ipinapangaral, Biblia ang inihahasid, Biblia ang ginagamit sa pagpapahayag ng mga informasyon. Okay? Napakaganda. Kasi magbubunga at magbubunga, magdudulot ang itinanim na salita ng Diyos. Kailangan tanggapin natin ang otoridad ng Biblia. Kaya nga ang sinasabi ko, ang Biblia hindi pinagbibatihan. Diba? Minsan nakakalungkot, kapwa mo Kristiyano, mga kapwa mo pastor, nasa TV, nasa radyo, narinig mo, nagpapagalingan, pinag-aawayan ang Biblia. Diba? Minsan nga sa mga churches, sa mga lugar na pinupuntahan ko, hinahamon ako ng debate. Sabi ko, kapatid, naniniwala ka ba sa Biblia? Opo. Naniniwala ako sa Biblia. O, bakit natin pag-aawayan ang salita ng Diyos? Ang Biblia hindi pinag-aawayan. Ang salita ng Diyos hindi pinagdidebatihan. Alam mo yung katotohanan. Alam natin ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Instead na pagdebatihan natin, sabi ko, bakit hindi natin pagbulayan? O, di ba? Ngayon ba yung pag may nagamon sa inyo, magamon ng debate sa Biblia, sabi mo, ba't tayo magdebate? Gusto mo, pagbulayan na lang natin. O, iba kasi yung debate, tsaka yung pagbulayan eh. Ang debate, pinag-aawayan nyo kung sinong magaling, kung sino ang tama. Pero yung pagbubulay-bulay, pinagbubulayan ninyo, nananang kayo sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Na pinapaniwalaan mo yung otoridad
ng salita ng Diyos na all Scripture is given by inspirations of God. Amen? Ito'y inspirasyon. Ito'y tinapay ng buhay. Lahat, kompleto, regalos ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya hindi dapat pagdebatihan, hindi dapat pag-awayan. Ito'y dapat pagbulayan. Ito'y dapat ibahagi. Manangan tayo. Kailangan kong tanggapin ang otoridad ng Biblia. Kasi kinasihan ito ng Diyos. Wala pa tayo sa mundong ito. Nandito na ito. Wala pa ang mundo. Ang salita ng Diyos nandun na. Yan, thank you Ate Roma from Hong Kong. Osme 1:8. Huwag mong kalimutan basangin ang aklat ng kautusan. Ha? Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matupad ang mabuti ang lahat ng nakasaad dito. Kung gagawin mo ito at magtatagumpay ka. Thank you, Madam Elisabetta. Sa English, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Thank you, Madam. King James Version. Okay? Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na iyon. Kaya nga, lagi ko sinasabi, meron tayong, ginawa ko yung GC natin, yung prayer warrior group, prayer and devotion, edit ko na lang, prayer and devotion, prayer intercessor, mga prayer warriors. So, remember, kaya po kayo inad doon, nag-volunteer kayo, and then, remember the 3 rules. Bakit kayo sinama sa GC ng prayer warriors? Ano yung una? Bago ka mag-member ng prayer warriors, you have right relationship to Jesus. Okay? Tama yung relasyon mo kay Jesus. Hindi mo lang alam si Jesus. Hindi mo lang alam na may Diyos. But meron kang personal encounter kay Jesus. And pangalawa, you have everyday devotion. Either morning devotion, afternoon devotion, or evening devotion. Bakit? Prayer warriors ka eh. Prayer intercessors ka. Dapat everyday nakikipag-ugnayan ka kay God. Yun yung communication natin, connection natin, nagburugtong sa atin. Remember, prayer is communication between God and man and God. Kaya alisin mo yung devotion mo. Wala kang komunikasyon. Paano ka magiging prayer warriors? Paano ka magiging prayer intercessors? And, pangatlo, kaya ka inad doon dahil meron kang commitment and passion. Commitment mo sa Panginoon, sa mga tao na isinasama natin, idinutulog sa Panginoon, and passion to serve the people of God through our prayers. Okay? So, praise God. And then those who want to join pa, na 3 yung kwalifikasyon, alam mo ikaw yun, kapatid, ikaw ang hinahanap ni Jesus. Join us. I-PM mo ako, i-type mo rito, gusto mong maging bahagi ng prayer intercessors, prayer warriors. Okay? And then sinabi ko na rin yung rules doon sa GC. Hindi mo tayo pwedeng mag-forward ng message na Lazada, ng business, o kung ano man yung tinitinda ninyo. Okay? Ang pwede lang po doon, yung mga prayer request ninyo na pwede natin isama sa prayer intercessors and mga Bible verses. Amen? So kapag meron po kayong nilagay na message na outside the ministry of the Lord, na hindi
concern ng prayer warriors, prayer intercessors, at saka hindi Word of God, ibibigyan ko po kayo, wawarningan ko kayo, and then kapag inulit pa, aalisin ko po kayo doon sa prayer warriors, prayer intercessors group. Okay, at ulit po tayo doon sa yung napakaganda. Okay? So kung meron po kayong mga ibang prayer groups, prayer intercessors, okay lang din po yun. Ito, samahan po natin ito sa programang pagbubulay-bulay at pananalangin. Amen? So, kailangan natin magtiwala sa autoridad ng Biblia. Okay? Lahat kasi ito, nandito lahat, kumpletos, rikados. Kailangan kong maintindihan at matutunan ang katotohanan nito. Okay? Hindi lang mo dapat natin binabasa ang Biblia. Dapat malaman din natin kung ano ang kahulugan ng mga ito. Kung paano mo naranasan sa buhay mo ang mga ito. Kaya, lagi ko sinasabi, ako, kapag gagawa ako ng sermon, lagi ko sinasabi, Lord, ito yung missionary. Ito yung texto po para sa Sunday. Ano po yung mensahe nyo? Ano po yung gusto nyo ipaabot sa mga tao? Okay, so, read. Babasahin ko yung text para sa Sunday worship. Then habang binabasa ko, pinagbubulay-bulayan ko ito. Ano yung mga revelation mo, Lord? Ano yung mga gusto mong ipaabot sa tao? Ano yung mga mensahe mo sa mga salitang ito? Okay, then, habuna. Alam ko rin yung ang lagi ko sinasabi kapag gumagawa ko ng mensahe ng Panginoon. Ang lagi sinasabi kay Lord, Lord, gusto ko bago mo ako gamitin sa Sunday or bukas sa Sunday worship na magiging daluyan ng pagpapala mo ng iyong mga salita, gusto ko, Lord, bago sila makarinig ng mensahe mo, ako muna. Gusto ko muna ano yung mensahe mo. Gusto ko maranasan ko muna personally ngayong oras na ito kung ano ang mensahe mo. At kapag naranasan ko, kinabukasan, Lord, makikita ng mga tao yung kung ano ang mensahe mo sapagat ako mismo ay naranasan ko. Yung fresh anointing, Lord, ang siyang ibigay mo ngayon. Every time na ginagawa ko yung mensahe ng Diyos, yun po yung mga prayer ko sa kay Lord. Okay? Ayaw kong manangan sa sarili kong karunungan, ayaw kong manangan sa mga pinag-aralan sa teologiya, filosofiya. Gusto kong manangan sa iyong karunungan, sa iyong presensya, at sa iyong tinig, Panginoon. Kung ano yung nais mong mensahe. Amen? So, kailangan kong maintindihan at matutunan ang katotohanan. Marami sa mga nagsasabing naniniwala sila sa buong Biblia ay hindi pa nakakabasa sa Biblia ng buo. Wow! Grabe, nakakalungkod, no? Start to say. Ito, question. Mula ko nung tinanggap natin si Jesus, natapos na po ba natin basahin ang Biblia? From Genesis to Revelation. Amen? Sino po sa atin? Pakitype po sa section comment. Okay? Be honest. Minsan, yung iba, 3 beses, 4 na beses na. Si Mami Net nga, under the GCQ, sabi niya, Pastor Ama, alam ko magagawa GCQ, kung ECQ. Natapos ko na lang basahin yung buong books na ganito. And then matatapos ko na yung buong New Testament. O, di ba? Nasa bahay ko walang ginagawa. Yung GCQ, ECQ. Walang ABS-CBN, siya makapanood ng telebabad. O, ng telebabad siya sa Bible. Ay, pakisali po, ako po, Pastor. Hindi naman tayo nagmamayabang, at hindi natin ipagyabang. Kundi, i-share natin for the glory of the Lord na
na ikaw, kapatid, nabasa mo na ang buong Biblia. Amen? Pakitay po. Ako, nabasa ko na. From Genesis to Revelation. Nabasa ko na po ang buong Biblia. Wow, praise the Lord. To God be the glory. Pag-sabi doon, nabasa ko na po ang buong Biblia. Sa Diyos ang papuri. Amen? To God be the glory. Kasi lahat naman ang ginagawa natin para kay Jesus, hindi tayo dapat ang maitaas si Jesus. Amen? So, hindi ko pa po nabasa halos. Okay lang yan, Ate Roma. At least, meron ka bang pagkakataon? Meron pa tayong pagkakataon? O pwede mo rin masabihin, Pastor, kalahati po, nabasa ko na. O, di ba? At least kalahati. Okay? And along the way, ng journey ng buhay mo, through your everyday na meditation, ng devotion mo, di mo namamalayan, natatapos mo yung Biblia. Okay? Meron sa church, meron tayong mga, anong tawag naman ng Elizabeth Abaterina? Yung pamphlet ba yun? Yung everyday natin yung babasahin mo, kung anong verse, kung anong book, chapter, yun lang yung basahin mo everyday, sundin mo sa devotion mo. And then, after a year, hindi mo napansin, after 1 year ng devotion mo, natapos mo yung Biblia. Amen? To God be the glory, Ate Roma. Hindi ko pa natatapos. Nalalaktawan ko. Okay lang mo yan. Hindi naman kung mabasahin mo yung Genesis 1:1. Tapos, bukas, Genesis 3:3. Okay lang din yun. Ang mahalaga doon nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Sabi ni Ate Rachel, from Winnipeg, Canada, isa pa ako sa nakabasa na ng buong Holy Bible at patuloy at inuulit pang basahin sa Diyos ang papuri. Amen. To God be the glory. Yun ang sinasabi ko. Okay? And sa mga nagbabasa ng Bible, either nabasa mo ng buo or ng isang verse lang or di ba? Laging mayroong fresh anointing si Lord. Hindi napansin? Isa lang ang mensahe ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun lang at hindi pwedeng magbago ang Genesis. Pero, pag binasa mo ito, iba yung mensahe ni Lord sa iyo. Iba yung mensahe sa akin ni Lord. Bukas, mag-meditate ka na naman ng John 3:16. Makikita mo, meron na naman bagong mensahe si Lord. Diba? Every time na pinagbubulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, every time na binabasa mo ang mga talata, ang mga bersikulo sa Biblia, laging merong bagong mensahe si Lord. Amen? Ganon kahiwaga. Ganon kadakila. Ganon katotoo. At ganoon kabuhay ang salita ng Diyos. Manangan tayo sa otoridad ng Biblia. Manangan tayo at kailangan mong maintindihan at matutunan ang katotohanan. Marami ang mga nagsasabing naniniwala sa Biblia, pero hindi naman nagbabasa ng Biblia. Yun yung nakakalungkot ng sad to say. Naniniwala ka sa Bible, tapos hindi ka lang nagbabasa ng Bible. Okay? Pero, katulad ni Ate Roma, hindi ko pa natapos, pero, everyday, nagbabasa ka, meron kang isang verse sa Bible, meditating words, morning devotion, and along the way, ng journey ng buhay mo, hindi mo alam, natatapos mo ang salita ng Diyos. Di ba? So, pangatlo and last, na sabi ni Pastor Rick Warren, kailangan kong gamitin ang mga prinsipyo nito sa aking buhay. Kapatid, tama. Yung Josue 1:8, dili-diliin mo ang salita ng Diyos sa araw at gabi. Okay? Kailangan kong gamitin ang prinsipyo nito sa aking buhay. Thy word is a lamp unto my feet and
salita mo ay aking ilawan at tanglaw sa aking daraanan. Even yung mga anak naman natin, di ba, madam? Di ba, brother, sister? Train up the child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Turuan ng bata sa dapat niyang lakaran upang sa pagtanda, upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Saan po yan sa Proverbs? Proverbs 22:6, tama? Train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang bata. Saan ang dapat niyang lakaran? Ito. Dili-diliin niya ito sa araw at gabi. Magtatagumpay siya. Diba? Gusto mong lumawig ang buhay mo sa mundong ito? Gusto mong yumaman ka? Anong sabi ng Biblia? Epeso. Diba? Igalang mo, mahalin mo ang iyong mga magulang. Giginhawa ka. Lalawig ang buhay mo. Lahat ng gagawin mo, lahat ng mga desisyon mo, lahat ng aspeto ng buhay mo, kung ito ang gagawin mong panuntunan, ang salita ng Diyos, makikita mo, lahat ng desisyon mo tama. Lahat ng gagawin mo, magtatagumpay ka. Bakit? Dito eh. Ito yung gabay mo. Hindi ka mawawala kailanman. Okay? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Pero, pwedeng gawin nitong miserable muna ang buhay. Yun ang problema. Ang mga Pilipino. Sabi dito sa last, tingnan natin, kung itong dapat pagnilayan, binabago ako ng katotohanan. Binabago tayo ng katotohanan. At sino yung katotohanan? Si Jesus. He is the truth. He is the truth. At pwede lang magbago sa iyo at magpabago sa iyo ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Okay? Ako lagi ko sinasabi, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Hindi mo kayang baguhin yung asawa mo. Hindi mo kayang baguhin yung mga anak mo. Hindi mo kayang baguhin ang biyanan mo. Hindi mo kayang baguhin ang mga ka-office mate mo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang pwede lang magpabago sa iyo, si Jesus. Ang Diyos, ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Bakit? Lahat ng gagawin mo, kapatid, ito ang gawin mong patnubay. Okay? Instead na maniwala ka sa mga kapalaran, nakakalungkot, no? Ang daming mga Pilipino, ang daming mga tao, everyday, ay ano kaya yung kapalaran ko? Hanapin nila yung zodiac sign nila. Oh, si Pastor Jess, December, Sagittarius. Oh, si Madam Donna, Mars. Oh, si Ate Roma, ganito. Diba? Yung kapalaran nila nilagay sa Diyos, sa zodiac sign. Yung kapalaran nila, what? Walang masama. Okay. Nilirespeto ko kayo. Nilirespeto ko kayo. Wala, it's up to you. Nilirespeto ko po kayo. Pero, kung ito, instead of zodiac sign, ito, salita ng Diyos, Biblia, basahin mo. Ano ba sinasabi ang Biblia? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Okay? Again, nilirespeto ko po kayo. If you believe in the zodiac sign, ang sinasabi ko, mas maniwala ka sa Biblia. Mas sumangguni ka sa Biblia. Kasi ito talaga ang totoo. Sapagkat si Jesus ay totoo. He is the truth. Nothing but the truth. Jesus. And lastly, Matthew chapter 4, verse 4. Balikan natin yung teksto natin. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sa version po ng mga Pilipino,
Hindi lamang sa kanin nabubuhay ang tao. Okay? Kundi sa bawat salitang namumutawi, lumalabas sa bibig ng Diyos. Kapatid, alisin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Alisin mo ang Biblia sa buhay mo. Huwag mong gawing patnubay ang salita ng Diyos sa buhay mo. Sasabihin ko sa iyo, ikaw na ang pinakakawawa. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay tunay. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ang salita ng Diyos ay nararanasan ng bawat isa, lalong higit sa mga kumilala kay Jesus bilang tinapay ng buhay, bilang tubig ng buhay. Kapatid, ngayong umaga, patuloy tayong manangan sa salita ng Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us bow our head and let us pray. At habang tayo ay nananalangin, meron tayong mga prayer warriors, mga prayer intercessors, patuloy po tayong dumulog sa Panginoon. Isama natin si Pastor Hababa. Patuloy siyang samahan ng Panginoon, God's provision and God's healing, and maranasan niya sa kanyang karamdaman ang kagalingan at biyaya ng Diyos. And then, let us pray for Deaconess Maristel Sikat, asawa po ni Pastor Jaisel. On Wednesday, maoperahan siya sa Dexon or CLDH. Nandito sila kahapon. Sama po natin sila sa prayer. Let us bow our head and let us pray. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, my Jesus, our Savior, my Lord, my God. Lumalapit po kami sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, Diyos na hindi nagbabago. Ang Jesus, ang tinapay ng buhay, the bread of life. Maranasan po namin ang tinapay ng buhay sa umagang ito. Amang Diyos, dumaloy po sa programang ito, sa kanilang mga tahanan dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Dumaloy, maranasan ngayong umaga ang tinapay ng buhay, si Jesus. Si Jesus na nagmamahal, si Jesus na nagbibigay ng pag-asa, si Jesus ang tinapay ng buhay na gumagawa ng himala. Si Jesus ang tinapay ng buhay na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ang tinapay ng buhay na si Jesus na nagbibigay ng solusyon sa mga suliranin. Si Jesus ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng proteksyon laban sa banta ng coronavirus. Si Jesus ang tinapay na ng buhay na nag-iingat. Maranasan po namin sa bawat isa ngayong umaga. Amang Diyos, si kapatid na Raquel Venus Miranda, dumudulog po kami para kay Mr. Arthur Opiniano, ang COVID patient sa Saudi. A complete healing in the name of Jesus. Kapatid na Arthur Opiniano, ngayong umaga, ang dami naming nananalangin para sa iyo.
kasama ng mga prayer warriors, prayer intercessors. In the name of Jesus, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, Mr. Arthur Opiniano, receive the total healing, full recovery. In the name of Jesus, maranasan mo ang complete healing as COVID patients. Kapatid na Arthur Opiniano, kung nakikinig ka ngayong umaga, buksan mo ang iyong puso, papasukin mo si Jesus bilang Panginoon na sarili na kapagligtas ng buhay mo. At hayaan mong ayusin ni Jesus ang buhay mo. At hayaan mong si Jesus maranasan mo ang kanyang himala ngayong umaga. In the name of Jesus. Lord, we pray for Pastor Tababa sa kanya pong pagdadialysis, sa kanya pong mga pangailangan sa ospital. Open the windows of heaven. Send all angels. Matustusan ang kanyang pagpapagawa. We pray, Lord, kay Ate Vilma Garcia, kasama namin ngayong umaga. Fast recovery po, Lord, para kay June Payang at Baby Leisa. In the name of Jesus. In the name of Jesus, kapatid na June Payang and Baby Leisa, by faith of Sister Vilma A. Garcia and by the power of the prayer warriors, of the prayer intercessors, in the name of Jesus, receive the fast recovery. Lord, ngayong umaga, sama-sama po namin idinudulog sa iyo si Deaconess Maristel Sikat, the wife of Pastor Jason. Sa Wednesday po, maoperahan siya. Ngayon pa lamang, Panginoon, in the name of Jesus, ihanda po ninyo ang kanyang pisikal na pangangatawan. Alisin mo ang takot, pangamba, manangan siya sa iyo, aming Diyos. And we pray, Lord, for all the doctors, nurses, na gagamitin mo sa kanyang operasyon. Lord, i-bless mo ang mga ito. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we claim the victory for the successful operation of Deaconess Maristel Sikat. And Lord, open the windows of heaven. Send all the angels sa kanila pong pangailangang pinansyal para sa hospital. In the name of Jesus, you are our Jehovah Jireh. The Lord's provides. Our provider. In the name of Jesus. We pray, Lord, for the friends of Sister Roma Limanlan na nasa Hong Kong. Hindi man banggitin ang kanyang pangalan. But right now, meron po siyang breast cancer para sa kanyang chemo. Naka-schedule po bukas. Right now, kapatid, sino ka man na merong breast cancer na kaibigan ni Ate Roma sa Hong Kong, na nasa Hong Kong. Right now, maaring sinir ni Ate Roma ang video ito. Ikaw, kapatid, na merong breast cancer, na nagke-chemo, at bukas schedule mo ng chemo para sa iyong breast cancer. Sino ka man, kapatid, buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong buhay.
Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mo. At sa pagtanggap mo kay Jesus, in the name of Jesus, aayusin niya ang buhay mo. Pagagalingin ka niya. Kapatid, na merong breast cancer na nagkekem, all things are possible to Jesus. Si Jesus noon, ngayon, at sa susunod pang panahon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. And by faith, by your faith, kapatid, in the name of Jesus, maranasan mo ang kagalingan sa iyong breast cancer. In the name of Jesus, receive the healing. Right now, sino ka man kapatid, kaya mong kumilos ang Panginoon, kaya mong gumawa ng himala si Jesus sa buhay mo. And Lord, open the windows of heaven. Send all the angels na kailangan ng iyong anak na ito para sa kanyang pagkikemo sa kanyang breast cancer. Right now, in the name of Jesus, salamat po sa kanyang mga kaibigan, kay Ate Roma, at iba pa, na nananalangin kasama ng aming mga prayer warriors, ng aming mga prayer intercessors. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, malulus ko po kay kami. Kalulusan mo kami kini. Salamat po. We pray for Lolo Inki Kalma. In the name of Jesus, right now, patuloy mong maranasan ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Yakapin mo siya. Tulungan mo siya. Lord, si Lola Day, sa kanyang pakikibaka sa araw-araw, samahan mo siya. In the name of Jesus, right now, kumilos ka sa kanyang buhay. Lord, ang dami mo na tumatawag sa iyo. Ang dami pong nananalangin ngayong umaga. Malulus ko po kay kami. Ginoo, orani rin kaya kaman. Narito ang mga anak mo na sa bawat araw, from day 1 to day 90, magkakasama kaming nagbubulay-bulay. Nagsasama kaming at nagkakaisa kami sa diwa ng aming pananampalataya sa pananalangin. Amang Diyos, ano man po yung itutulog niya sa iyo, siya na nakikinig, siya na nanonood sa kanyang tahanan dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Panginoon, hindi ko mang banggitin ang kanyang pangalan. Kilala mo siya ngayon. Kilala mo siya, nanonood siya. Nagbubulay-bulay. Tumutulog siya sa iyo. Ama, salamat po sa mga salita ni Jesus na kung kami mananatili sa iyo, mananatili ang salita mo sa amin, tingin po namin ang aming naisin. At ito'y pagkakaloob mo. Salamat po sa unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 7. Ipagkatiwala namin ang lahat ng bagay sa iyo, sapagkat ikaw ang kumukup sa amin. Ama, salamat po. Napakasarap magtiwala sa iyo. Napakasarap tumawag sa iyo. Sapagkat hindi kami mabibigo. Sapagkat ikaw ang aming pag-asa. Ay yung mga salita ay buhay. Amang Diyos, siya na nanonood, na nakikinig ngayong umaga dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Right now, in the name of Jesus, maranasan niya ang katugunan sa kanyang mga kahilingan. Siya na nakikinig ngayong umaga, nanonood,
Ikaw, kapatid, na nanonood, kasama sa pagbubulay at pananalangin na ito, sinasabi sa iyo ni Jesus ngayong umaga, tinugon ng Diyos at tutugunin niya ang iyong mga kahilingan, ang iyong mga dalangin. Maaring ito'y imposible sa iyo, imposible sa tao, ngunit sinasabi sa iyo ni Jesus ngayong umaga, sa Kanya'y walang mahirap, sa Kanyang lahat ay posible. Sinasabi sa iyo ni Jesus ngayong umaga, minamahal ka niya, tinugon niya at tutugunin niya ang iyong mga kahilingan. Manangan ka, magtiwala ka, manampalataya ka sa tinapay ng buhay. Si Jesus, na bugtong na anak ng Diyos, na ibinigay sa atin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Diyos, mahabag po kayo sa amin. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan. Forgive us, Lord, for our sins. Forgive us, Lord, for our all iniquities. Forgive us, Lord, for nagbelieve in you. Patawad po sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyo. Iniling namin ang lahat ng ito na mayroong pananampalataya. Ang kalooban mo ang siyang maganap, hindi ang aming mga sariling kalooban. Ngunit salamat, mayroong kaming pananampalataya ng lahat ng aming dalangin, kahilingan ay tinugon mo. Lord, siya na nakikinig ngayong umaga, patuloy po namin paranasan ang proteksyon. I-shield mo kami ng iyong kapangyarihan, ng banal na Espiritu. Kung siya na nakikinig, na nagtatrabaho bilang overseas Filipino workers, papasok sa opisina, maghahanap buhay, Lord, i-shield mo siya ng iyong kapangyarihan, ng banal na Espiritu laban sa banta ng coronavirus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dumaloy sa bawat isa ang tinapay ng buhay. Kung aming mga samot na langit, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Bilang tanda ng ating pananampalataya at sa kasamang pagkakaisang panalangin na tinugon at tutugunin ni Jesus ang tinapay ng buhay, ang ating mga kahilingan, itype lang po natin yung triple Amen. 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 In Jesus' name. Kapatid, ano man ang ginagawa mo, pwedeng itaas mo ang iyong kamay ngayong umaga para sa ating bendisyon. Come on, lift up your hands to the Lord. Huwag mo kayong mahiya. Ngayong umaga, ano man ang ginagawa mo, nasaan ka man, tanggapin mo ang banal na bendisyon ng Diyos Ama. Ang pag-ibig, pagligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang paggabay, pagpipisan, pangalan, patnubay, at higit sa lahat, ang proteksyon ng banal na Espiritu Santo, sumating lahat, managana, magmula ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen and Amen. Stay at home at always pray to Jesus. Amen po. So, Deborah, anong gusto mong kanta? Ako'y magpupuri. Tribes, pili ka dito. Ayaw niya? Turn it up. Okay? O, dito na lang tayo. Kung ayaw mo, ang buhay ng Kristiyano. Amen? Clap, clap, Deborah. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Amen. Pili ka lang
Bye-bye ka. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po.